rin yung tulad ng pagpasok natin ng Pan Pacific kanina, Pan Pacific Highway. Bitaw-bitaw lang sa brake yan, wala mo lasigas. Tingin, clear, pasok. Tingin mo sa kanan, hop, yan. Yan, pag chance na clear na sa focus, sige, bitaw-bitaw lang, ganyan lang, hop, stop. Yan, di ba, clear? Kita mo ng clear. Focus ka na sa unahan. Okay, focus na ka sa unahan. Yan, ganyan yung pag pumapasok dyan. Pakiramdaman. Siyempre, i-scan mo yung bilis ng mga parating. Pakikiramdaman mo kung pagbibigyan ka o hindi. Ganyan lang naman yung sa highway. Yung iba kasi maraming takot sa ganyang sitwasyon, lalo na pagbaguhan. Dito naman, halimbawa, yung katulad ng pedestrian, slow down ka lang naman yan. Wala naman tatawid, go ka lang. Yan. Pero kapag may tao na sa gitna, syempre, pagbibigyan mo na. Tapos dito, ang mga man na-encounter na sitwasyon dito, ang iiwasan mo dito, yung bumubuntot ka sa jeep, dumidikit ka sa jeep. Alam mo naman ang jeep, hindi naman lahat, pero karamihan. Basta na lang tumitigil, hindi sumisignal, pumapasok sa lane, hindi tumitingin. And then, ang isa pang ma-encounter mo dito, natatanaw mo malayo, may sumisignal pa kaliwa, yung papasok sila, alam mo, taga riyan. Yung, ang una mong gagawin nun, check mo kagad yung kanan mo kung kaya mong umiwas habang malayo pa. Pero kung hindi naman talaga mabibilis yung nasa kanan mo, ay antay mo na lang siya makakaliwa. Hindi sa kanan, unti-unti ka na lumipat sa kanan, signal ikaw. Yan, kasi kakanan tayo. Yan. Ganyan, huwag mo pasukin. Yan. Gradual lang. Tama yan. Very good yung ginawa mo yan. Yan. Kasi, dyan sa traffic light, tayo ay kakanan dyan. Tapos pag kakanan mo naman dyan, Ma'am Antoinette, ang kukunin mong lane, yung gitna. Yung middle lane. Kasi 3 lane yan eh. Tapos yung ganito naman, huwag kang lalagpas sa stopping line. Tapos doon, ma'am, pagkakanan mo, pay attention ka sa gilid mo ha, kasi yung minsan yung motor sumisingit. At signal na ikaw, signal. Ganyan talaga pag kumakanan, laging tingin sa ulan. 45 degrees nga ang tingin. Yan, control, tingin, liko, liko. Sa mga ganitong kantuhan, maging aware ka sa ganyan, ano, yan. So, wag kang gagaya doon. Sige, forward ka lang ng konti. Kasi may nakalagay, di ba? Huwag mag-right turn sa red signal. Bawal. Sundan natin yung nilagay nila. Dati kasi may nakalagay dyan, turn right anytime with care. Ngayon, sunod tayo sa batas. Pero pag sinenyas ng traffic, yun, sinenyas, sige, go ikaw, go. Nakita mo, sinisenyas ang kanya, yan. Sige, kanan. Kanan. Basta't pag inutos ni traffic enforcer, sundin mo siya. Kasi kahit yan ibawal, basta't inutos ni traffic enforcer, may authority sila para Kaya dalawa titingnan mo dyan, enforcer at saka traffic light. Siyempre, una mong titingnan dyan yung kung ano yung bawal sa kanto na yun. Diba, ginawa mo, sumunod ka muna. Nung napansin mo na si enforcer, yun. May umiiyak na sa likod natin eh. Diba, nagbubusi na. Hindi naman po kunaan. Tama yun, huwag kang mapapatinag sa ganyan. Yung iba nga, kaya nga kasi kinakabahan dahil nga nagpapa-apekto sila sa ganun. Pagka ganyang sitwasyon ng kalsada, iwasan mo talagang tumutok kasi hindi ka sigurado kung manual yun na sa unahan mo. Hindi same time, baka baguhan din. Oo, pwede kang maatrasan niya kapag sobrang lapit mo sa kanya. Okay lang, automatic, hindi yun na-atras. Basta maintain mo lagi yung i-practice yung tumututok. Diretso lang po tayo. Tapos yan, give and take, pakiramdam. Yan, very good.
Okay, so ito, way na ito papuntang Balete. So dito ma'am, ang sitwasyon ng kalsada dito ay pababa, ay downhill. Slight lang naman siya. Bandaron lang, medyo mayroong hard na pababa. Pero dito more on pababa talaga to. So kapag pababa, syempre hindi masyado nagbibiga ng gas. Ganun yun. Kasi maraming benefits ka makukuha doon. Siyempre, yung safety mo, yung consumption mo sa gas. Nakakatulong kasi yon yung pagpipiga ng accelerator. Nakakatulong yun sa pagtipid ng gasolina mo, ng consumption mo. Siyempre, kung diin ka ng diin kahit palusong, eh di palakas din ang palakas yan sa gas. Diba, sabi nga, pagka umaahon ka, minsan nagpapatay pa nga ng aircon. Kasi nga, para hindi masyadong pwersado ang makina. Siyempre, the more na pwersado kasi ang makina, the more din na maraming kinukonsumong gasolina. Tapos yun, kita mo yung sitwasyon na gano'n, yung sinasalubong ang linya mo. Ang gagawin mo lang sa gano'n, slow down ka lang. Huwag kang basta-basta iiwas na hindi ka natingin sa kanan. Kasi baka mamaya mayroon namang mabilis dyan sa kanan mo. Doon naman sa pagbibigay, ididepende mo rin yung sa bilis mo. Hindi rin pwede yung instantly na, yung kumbaga, bigla ka magdidesisyon, mabilis ang takbo mo, bigla ka magdidecide na magbibigay ka. So syempre, ang gagawin mo nun, biglang preno. So didepende mo yon, lalo na kung tingin mo mayroong sasakyan din sa likod mo. Oo, kasi baka bigla ka mag-sudden stop, magulat yun na sa likod mo, sasalpukin ka naman niya. Oo nga. Kaya yun yung sinasabing malayo pa lang, dapat pinaplano mo na yung anong execute ka agad. Ano ba, magbibigay, bigyan mo agad. Malayo pa lang, nag-apply ka na, mag-slow down ka na. Alam mo, kung hindi ka naman nagbibigay, habang ikaw ay hindi nagbibigay, pakiramdaman mo, baka bigla ka naman pasukin. Oo. Oo, bibigyan minsan nga, nag-passing light ka na. Ang lagi mo lang naman dalhin kapag ikay nagda-drive, siyempre, disiplina sa sarili. Huwag mo kalimutan ORCR, huwag mo kalimutan lisensya. At the same time, ang lagi kong sinasabi, laging dalhin ang disiplina sa sarili. Dahil pag ikay may disiplina sa sarili, lahat ng mga tamang gawain ng isang driver ay magagampanan mo yun. Katulad ng awareness mo sa speed, awareness mo sa clearance, pagsisignal, pagbibigay, paubaya. Marami yan, ako. Bilang isang driver, Diyos ko, Formula. pusinahan mo lang. Sige, tapos tuloy ka lang. Basta nagbigay ka lang ng warning yan, pakiramdam lang, dire-diretso. Kasi yun naman, basta yung nakaintindi, hindi yung basta-basta papasok. Alam niya, ikaw yung priority. Yung sinasabing right of way. Pero minsan, yun naman yung sinasabing huwag mong ipilit ang iyong karapatan. Kung alam mo naman na problema lang din, kahit nasa tama ka. Ang magiging consequence ay problema, huwag na lang, no? Kaya ako naman yan, Ma'am Antoinette, na ikukwento sa iyo mga bagay na yan. Si Kuya Ron mo kasi, matindi na po ang ating experience sa kalsada. Kaya, yan mga kinukwento ko sa estudyante ko. Hindi naman sa pag-aano, ma'am, sa tagal ko na nag-drive, never pa akong na-involved sa isang aksidente na talagang malala. Yun lang, yung sabit-sabit lang. Pero yung crash. Yung crash talaga. Kasi nga, simula ma'am ako naging training ng defensive driving, talagang ginamit ko po lahat yun. In-apply ko po talaga, yung natutunan ko. Kung ikaw kasi pabaya, kung ikaw kasi basta na lang, marunong ka lang mag-drive pero hindi mo alam paano gamitin ang kalsada, ano yung mga duties and responsibility mo as a defensive driver, ay talagang malalapit ka dyan sa aksidente. Ano ba yon? Ano ba yung mga dahilan na bakit ka nai-involve? Yung pagpapatakbo na walang pakundangan, yung tumutotok, yung alam mo namang kaya mo ng pagbigyan, hindi mo pa pinagbigyan. Yun. Mga karapatan mo na lagi mong iniisip nasa tama ka. Yun yung mga prone talaga sa aksidente. Yung mga ganong klaseng driver. Siyempre, di ba, pag nagpatakbo ka na sobrang bilis,
hindi mo na kayang kontrolin ang sasakyan mo at bigla kang pinasukan, kahit pa mag-brake ka dyan, wala na, useless na yung brake mo na yan. Oh, nandiyan na eh. Pero kung ikaw ay may pakialam sa takbo, sa bilis mo, in the same time, yung clearance mo sa kapwa mo motorista, magkabiglaan man dyan, maaagapan mo yung sitwasyon. Very good yan, ano. Yun yung sinasabi ko kahapon sa estudyante ko. Na kapag lumiliko na ganyan, lalo na't baguhan pa, marunong kang kumontrol ng sasakyan. Tulad ng ginagawa mo, di ba? Kinontrol mo, minalits mo si Malibela, very good. Hindi mo pwedeng sabayan yan eh, lalo na sa status na bago pa lang. Yan, sa ganito naman kasing kalsada, so dapat hindi ka naalis sa linya mo. Pero pag bago ka mag-curve, tumitingin ka sa paligid mo at wala ka namang kasabay, hindi maiwasan minsang nakakain mo yung kabilang linya. Lalo pag paakyat po. Oo, pero kailangan tumingin ka muna bago ka mag-curve talaga. Yun yung kwan doon. Kasi minsan nga yung iba hindi man lang nagbubusina, nandiyan na pala sa tabi mo. Kaya importante talaga ang pagtingin lagi. Ika nga, magbago ng posisyon, bago ka magpalit ng linya, kailangan tumingin muna. Okay, so ang day 1 namin is almost done. So, very good, no?